Yo, good day mga boss. Magandang araw sa inyo. So ngayon, mag-update tayo dito sa mga beta natin, no. So ito nga pala yung yung breed natin nung nakaraan. So ano na to, natanggal na natin yung mga female nila. So mga male na lang yung nandito kasi inaalaga nila yung mga fry, no. So may mga fry na rin to kasi silip ko nito kagabi. Pag silip ko, nag-uumpisa na sila ma-hatch. So ngayon, tignan natin. So isa-isahin natin sila, no. Check upin muna natin kung pwede na sila pakainin para mapakain na rin natin sila. So ito nga pala yung breed ko na neon. So meron na rin siyang mga fry. Ayan, so makikita nyo may mga fry na siya. Pero nalulunod pa yung iba. Pero nagfi-free swim na. Pag ganyan na yung mga fry nyo mga boss, ano na yan, nag-uumpisa na yan mag-hunt ng pagkain. So kailangan na yung mapakain ng ng BBS. So kailangan mapakain na natin to mamaya para hindi sila malipasan, no. Hindi pa naman maulan ngayon. Yan mga boss, ilawan natin para makita nyo. Parang mas marami yung mga fry ngayon kumpara nung last month na breed natin tong breeder natin na neon, no. Ayan, mas marami yung fry niya. Hindi ko alam kung sa ilalim ng dahon baka mas marami pa, no. So maalaga talaga yung breeder natin na yan, kaya hindi natin siya pinapakawalan, no. Pag maganda kasi yung breeders natin, masigasig sila mag-alaga, maganda, makakarami tayo ng mga fry pag ganyan. Takpan na muna natin. So silipin din natin yung ibang mga beta. So yan, so silipin naman natin tong isang isang hellboy. So takpan muna natin to. Ito naman yung isa mga boss, check upin din natin to. So ito, tinanggal ko na rin yung female nitong hellboy natin. So ang female nga pala nito red base na AOC. Ayan, binangga natin. So mas maraming fry na lumilitaw dito ngayon. Ayan, and nagfi-free swim na rin sila, kaya pwede na rin sila pakainin. Ayan mga brother, oh. Yan, ang daming mga fry. So masigasig talaga. Pero ito mas konti yung mga fry nito kumpara dun sa last breeding. Nung last breeding, mas marami yung nilabas yung breeder natin na hellboy na female. Yan. Pero mas malalaki yung fry niya, no. Mukhang malalakas naman. So kailangan na rin natin mapakain yan ngayong araw. Kaya abang-abangan lang natin sila, Yan. Hindi pa naman stress yung male natin, kaya ayos lang siya dyan. Kahit pakainin natin, para hindi malagyan ng kitikite. Ubos yung mga fry natin pag may kitikite. Mas maganda nandyan yung tatay para kainin niya yung mga mapipisang kitikite dyan. Yan, so mamaya pakainin na rin natin to siya. So takpan na muna natin yan mga boss para hindi siya mabulabog, para mas maalagaan. Sa tingin ko mas marami pa dyan sa ilalim ng dahon. Ayun, nilipat niya yung bubble nest. Nakalutang kasi yung yung dahon natin, kaya nilagyan yung bubble nest din yung ilalim. Takpan muna natin mga boss, balikan natin yan mamaya. Yung isa dito mga boss, itong nasa dulo, kung maaalala nyo, Dumbo Ear yung breed natin dito. Pero namatay yung female nating Dumbo Ear, kaya pinalitan na natin agad. Pero ang malupit naman dito, nahabol natin yung breeding, nagsabay-sabay pa rin ng hatch. So dito mas na-delay lang to ng ilang oras, pero successful naman to. Ano naman to mga boss, copper. Yung copper natin na breed, binangga naman natin sa avatar na male. So parang copper avatar ang karga ng mga fry na to. Ayun, So sana maganda rin yung mga itsura nitong mga to. Yan, nag-uumpisa na rin silang magsilango yan. Pero nalulunod pa sila mga brother.
Yan. Kaya aalagaan pa yan ng male beta natin. Kaya mas maganda nandiyan yung tatay nila eh. Bago natin sila ilipat sa grow out. Para alagang-alaga sila, di sila malunod. Kasi pag yan nalunod, patay na yan. Nahirapan pa sila lumangoy eh. Kaya kailangan maibalik sila dun sa bubble nest. No? So, hindi rin stress yung beta natin dito. Maganda yung pagkakakondisyon natin, no? Kahit nung tinanggal ko yung mga female nila, walang stress eh. Kaya, magagamit natin uli next breeding. Kukondisyon natin sila uli. Pero ito, kailangan to kumain ngayong araw. Yung mga fry na to. Para mas mabilis silang lumakas tsaka lumaki. Para mas mabilis may lipat sa grow out, no? So yan mga boss, ito nga pala yung BBS natin. So hindi pa siya na-hatch ng sobra, kaya hindi muna natin siya kukunin. Yan, siguro mga 6 hours pa. Antay pa tayo 6 hours para purong-puro na yung mailagay natin BBS, no? Hindi man puro, at least kokonti na lang yung mga shell, no? So titignan din natin to mamaya para maayos. Ayun o, mapapansin nyo parang mga shell pa yung laman eh. Wala pang kapuro-puro eh. Oh, wala pa masyado nalangoy. So babalikan na lang natin yan para mamayang mga gabi mapakain natin yung mga beta natin, no? So balikan na lang natin sila. So ngayon mga boss, ito lang yung nakuha nating BBS, pero sobra-sobra na yan para sa mga bagong pisang fry natin, no? Dahil saktuan lang naman dapat pag maglalagay tayo ng mga BBS para hindi masira yung tubig nila, para hindi rin sila malason sa tubig nila. So pakainin natin to yung mga bagong pisa natin para may laman na yung tiyan nila, no? At mabilis sila lumaki. Mas maganda kasi yung live foods yung pagkain nila. Mataas sa sustansya ng nila pakain. Kaya yan. So hayaan lang natin kumain dyan din yung magulang, no? Dahil kilala niya naman yung anak niya sa pagkain. Kaya pag hindi naubos ng mga anak niya naman yan, kakainin niya rin yan. Yan. So may mga breeders naman na na tinatanggal din nila agad yung mga beta na tatay bago pakainin yung mga fry, no? Para mas safe. Sa mga beginners maganda yon para safe, no? Pero ako, dahil alam ko naman na yung galaw ng beta natin, so nagtitiwala na tayo sa kanya dahil madali lang naman mag-breed. Kung kainin niya man yan, di papalit na tayo ng breeders. Pangit yung ugali niya pag ganun. Yan, so itong mga breeders ko, maalaga talaga sila. Kaya pag may maalaga kayong breeders, huwag nyo nang pakawalan yun. Huwag nyo nang sasayangin. Dahil magbibigay sa atin yan ng maraming anak. May mga breeders kasi na kinakain nila yung mga nila fry. Lalo pag nabubulabog. Pero pag ganito naman, kalmadong-kalmado lang sila. So nakikisalo lang sila sa mga anak nila. Mas inaalagaan pa nga nila yung mga anak nila pag ganyan. Yan, okay lang yan kahit kumain yung mga fry. Nakasama yung tatay. Para para mag-guide niya, no. Yan, so pitik-pitikan lang natin ng stick. Pag gumamit kasi tayong turkey buster, maalog yung tubig eh. Pag naalog yan, possible mataranta yung male, ubusin yung mga anak niya. So kasalanan natin yun. Pero pag gumamit din tayo ng turkey buster at maalog natin yung tubig, possible na ma-stress naman yung fry kahit hindi kainin ng male. Pag na-stress yung mga fry nila, possible din sila malusaw. Kaya dapat kalmado lang natin sila papakainin. Mas kalmado pa sa kalmado. Lapag-lapag lang. Tsaka pag sinama natin kasi yung tubig nung BBS, maalat kasi yun. Nag-oily yung tubig. Mas mabilis na sisira. Bumabaho. Kaya pag yung tubig nyo mabaho na, palitan nyo na rin. Minsan kasi may possible dun pa mamatay yung beta natin sa sirang tubig, no. So yan, so pakainin lang natin sila ng sakto para bukas naman umaga, para mas mabilis silang lumaki. So pitik-pitikan lang natin sila niyan.
Tapos pagtapos magpakain mga boss, huwag niyong kakalimutan takpan para hindi pasukin ng lamok. Yan, takpan nyo para hindi rin lamigin, no. So itong mga tira mga boss, pakain natin naman dito sa mga beta natin dito na going 1 month. Yan, itong mga beta na nandito, so sakto lang din para maalagaan natin yung tubig. Kung mapapansin nyo, madumi yung tubig natin dahil yan sa shell ng BBS. Yan, di kasi tayo nagpapakain ng dapya dahil wala tayong makuhanan. Yan yung pakain natin, BBS lang. So itong mga to naman, kumakain na to ng ng Tubifex worm. Pinakain na natin to kanina. Yan, kasi oras ngayon gabi na mga boss. Inabot na tayo ng gabi na na-hatch yung natin, yung BBS natin, no. So dito may mga beta rin tayo dito na nasa going 2 weeks naman itong mga to. So parang 1 week lang ang pagitan dito eh. Yan, tapos yung isa naman, yung isa nating mga beta na mas malalaki, ito nasa 1 month na to. Kasi pag nag-breed tayo, tatlo lang. Hindi natin tinotodo dahil hindi naman sila sabay-sabay nakukondisyon. Kaya kapag nilipat natin yung iba nating mga beta doon na breed sa grow out, so pwede na ulit tayo mag-breed ng 3 pares, no, para tuloy-tuloy lang. Ganon. Kasi dati nagbe-breed ako, maramihan talaga. Pero ngayon, ganon na lang dahil nakakarami din naman tayo, no. So yan, ito na yung susunod nating mga i-jar, yung mga beta na to. Yan, kaso maliliit pa sila. Yan, oh. Pero ilang na lang yan, isang buwan na lang yan. Pwede na natin i-jar. So yun lang mga boss. Maraming salamat sa inyo. Yung on Earth nga pala, Red Phoenix Beta Shop. So hanggang dito na lang. Yeah.